ito po ay gusto kong mapatunayan sa inyo na hindi lamang po yung mga disciples ang pinili. Tayo din po na maraming kahinaan. Tayo rin po na hindi perfecto. Tayo rin po na mga taong kilalalang natin siya pag kailangan natin ang pera. Pag kailangan natin na may mapagaling sa ating pamilya. Doon lamang siya na natatawag. Pagka walang needs, wala mo ng church. Sayang na, gold, time is gold. Part-time na tayo. Ha? Sabi ng Panginoon, you are chosen. Okay? Sa kabila ng lahat. So, John, basahin po natin, John 15, 18 to 20. Sabi po rito, if the world hates you, kung kinasusuklaman daw tayo ng mundo, you know that it has hated me before it hated you. So, bago daw po tayo kasuklaman, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga pinili ng Diyos, bago tayo kasuklaman ng mundo, si Jesus muna ang kinasuklaman nila. Okay? They hated, before they hated you, they hated me first. If you were of the world would love its own. Ayan. Nasa verse 19 na tayo. Chapter 15. Okay, lang dyan. If you were of the world would love its own. Kung kayo po ay taga-mundo, kung kayo po ay nabubuhay ayon sa kamunduhan, enjoy po kayo. Kasi, kaya nyo pong gawin lahat-lahat ng bagay na kamunduhan. Ano po ba yung mga bagay na kamunduhan na yan? Okay? Alam na natin yan. Pwede ka mag-bisyo. Pwede ka mag-drugs. Ano pa? Pwede ka magsugal. Ano pa? Mambabae. Manlalaki. Yeah, alam natin lahat yan. Hindi na natin i-define. Okay, kung tayo po ay taga-mundo, we could enjoy all of this. Who's enjoying the world so much that you are more than willing to enjoy all of these pleasures? Okay? So kung ayon dito po sa ating nabasa, if you were of the world would love its own. Okay? So lahat po ng mga kaibigan nyo alam gawin ang kabisyuhan ito. At nag-i-enjoy po kayo day in and day out. At wala po kayong alalahanin na kayo po ay matatakot na may magkukonvict sa inyo sapagkat kayo po ay kabilang sa mundo. You will enjoy the world and you will love it to death. Okay? Sino nag-enjoy sa mundo? Sino nag-enjoy na gawin lahat ng ino-offer ng mundo? Sino sa inyo? Wala makasagot. Okay. Now, but because you are not of the world, ayan. Dahil hindi daw tayo kabilang sa mundo, eto po. Kung hindi tayo taga-mundo, taga-san tayo? Taga-heaven. Ayun, taga-heaven. May narinig akong tatlo. Okay? Sino gusto pumunta sa heaven? Sabi mo heaven. Ayun. Kapag pa rin. Okay. Sabi dito, because you are not of the world, dahil hindi kayo kabilang sa mundo, I chose you out of the world. Ano yung I chose you out of the world? Pinili ko kayo na hindi makabilang sa mundong ito. Okay? That is a privilege. Ang pumili po sa atin ng Diyos. Okay? I don't know how many churches are filled up like this morning. Nakita ko po yung meron pong malaking church dyan. Sabi ko, dumaan po ko. Nakasara. Yung pintuan ng church nila napakalaki ng katedral. No? Yung mga tao nasa labas, hinahanap kung paano makapasok. Nakasara yung pintuan ng katedral. Baka nag-day off yung sino man yung in charge doon. Okay? So, ang sinasabi ko po na tayo po na may takot sa Diyos, inuuna po natin siya. Because alam natin na tayo ay kabilang sa Kanya. Tayo po mga Pilipino, praise God, meron po tayong value na marunong tayong tumawag sa Diyos.
Purihin ang Panginoon. And I am so grateful dun sa patutuo kahapon that I encountered. Siya po ay, sabi niya, naglilingkod ako sa Panginoon. Pinaglilingkuran ko ang Diyos. Pero meron ako isang tanong na hindi ko maunawaan kung bakit ginagawa ito ng mga naglilingkod sa Diyos. Bakit kailangang magpaulit-ulit sila ng prayer? Hindi ba nila pwedeng sabihin direct yung kanilang request? Okay? Ito pong ating kapatid na ito, formerly was member of what kind of church? Oo. Paano sila nagpe-pray? They use the yun. So yun po ang magtataka siya at tinatanong niya yung mentors niya, hindi siya masagot. Anong dahilan kung bakit? So siya mismo na-confuse siya, hindi niya alam ang purpose kung bakit naglilingkod siya sa Diyos. Kasi hindi niya pwedeng kausaping matino. Pag magpe-pray, yun lamang ng yun ang sinasabi. Anong klaseng relasyon meron? And finally, umalis po siya dyan sa religion na yan at nakakilala po siya sa Panginoon at ngayon po, masayang-masaya na siya sapagkat meron siyang personal relationship sa Panginoon. Hindi na siya kailangan gumamit pa ng mga kung ano-ano para kausapin ang Panginoon. Alam niyo po, He was the one who chose us. Amen. He was the one who chose you and me. Kaya kung paano niyo tayo pinili, ganun niya gustong malaman yung mga pangangailangan mo. Yung ating mga personal needs. Gusto niyang marinig yan. Kaya pwede po natin sabihin sa Kanya, Panginoon ko, nangangailangan ako. Tulungan mo ako. And when the Lord hears the prayer, you recognize Him as your Panginoon, then, ipinagkakaroon niya. Pero meron po mga dalangin na hindi niya po matupad-tupad dahil po hindi tayo po nagpe-pray in a right way. Okay. These are the introductions and I would like to go with the message. Ito po. Sabi po, I have chosen you. David did what God asked of him. Si David po is a man after God's own heart. Siya po yung pinili ng Panginoon. Sa dami po ng kanyang mga kapatid, no, na hinahanap, yung pong tao na hinahanap ng prophet ay wala. Ano pong ginagawa that time ni David nung hinahanap yung king, na magiging king ng Israel? Ayan. Siya po ay busy sa pagtatrabaho. Doon sa kampo, inaalagaan yung mga tupa. Okay? So itong mga tupang ito, yan ang kanyang kasama day in and out. At natuto siya sa pamagitan ng mga tupa niya. Natuto siya ipagtanggol ang tupa sa mga mapapangis na mga leon, mga bear. Okay? So doon siya natuto. You know, sometimes, yung pong ating training, hindi po natin alam, dalawa yung training din pala dito sa mga problema sa buhay. Alam niyo, pinapadaan kayo ng Panginoon sa mga pagsubok at malalaking problema. At ang tanong natin, bakit Panginoon? Bakit ako pinababayaan? Alam niyo po, ang ating pong dapat na gawin ay lumapit sa Panginoon at sabihin, Panginoon, tulungan mo ako na maunawaan ang layunin mo sa buhay ko. Sapagkat alam niyo po, kapag naunawaan niyo po ang layunin ng Panginoon sa ating mga problema, magiging malaking pagpapala po kayo, hindi lamang sa inyong sarili, kundi sa inyo pong mga kaibigan. David went through all the trials and problems in life. Siya po, inattend po siya dahil po siya po ay piniling hari. He was chosen to be the king. Marami pong mga trials na dinaanan si David upang siya po ay hindi mailagay sa trono. At ang una-una po naging kalaban niya ay sino? King Saul. Okay? Na siya, na gusto siyang patayin, ayaw siyang paupuin na bilang hari. Gusto ng Panginoon na tayong lahat ay makabilang sa kanyang pamilya. Gusto ng Panginoon tayong lahat ay makapasok sa langit. Tayong lahat ay pinili niya. Pero si Satanas ayaw.
Kaya po lahat ng pagsubok na dinadaanan natin, lahat po ng mga kahirapan, lahat po yung mga curses na dumadaan sa buhay natin, hindi yan po galing sa Panginoon. Yan po ay galing sa ating kaaway. All the curses happening to us, huwag niyo po i-blame sa Panginoon. Bakit ako pinababayaan? Alam niyo po yan, consequence po yan ng ating mga kasalanan, ng kasalanan ng ating mga magulang. Bakit tayo naging pobre? Ang bansang Pilipinas, bakit naging pobre? Corrupt government. Kung ang gobyerno natin nung una, tayo top-notcher tayo sa Asia. Napaka-rich ng resources natin. Matatalino mga Pilipino. Pero pagdating sa kalukuhan, matalino rin. Okay? Nangunguna sa kakorupsyonan. Okay? So, ngayon, nasaan tayo lahat? Andito tayo ngayon sa Madrid. Bakit? Kailangan kumita para may makain. Bakit? Kasi kung yung mga gobyerno natin, hindi nila ibinulsa ang kayamanan, mayaman din sana tayo. Hindi na tayo lumabas ng bansa. Mas mayaman pa sana tayo sa Singapore. Kasi ano ba yung compare yung Singapore na napakaliit na isla sa Pilipinas na hundreds, thousands of islands na punong-puno ng paraiso. Pumunta kayo sa South, yan ay paradise. Kaya lang kayo, marami dyan buwaya. Mabuti sana kung buwayang totoo. Hindi eh. Mga buwaya kurap. Okay? So, we are suffering because of sin. This is part of the curse na pinagdudusahan natin. And the Lord doesn't want us to continue to live in that sin. Gusto ng Panginoon, tayo pinili niya upang alisin na tayo sa mga kasalanan na yan, upang tayo bigyan ng bagong buhay. Okay? So, David is an example. We are a chosen one. Tayo pinili ng Panginoon. Okay? Our sovereign God singled us out. Yung pong ating Diyos na makapangyarihan, siya po ay makapangyarihan. Siya pong pinakamatalino sa lahat. Kaya, anuman po ang background natin, kilala niya tayo. Pero in spite and despite of our background, He decided. Okay? It's a personal decision. Na, piliin ka. Piliin tayo. Piliin tayong lahat. Okay? Kilala niya tayo by name. Alam niya ang bilang ng ating mga buhok. Ganon siya katalino. At ganon siya makapangyarihan. And that is why we are so privileged to be chosen by God. Ayaw,